Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa. So shout out nga pala doon sa mga nag-comment doon sa last video. Hindi ko na muna may isa-isa ngayon. Paano ba ito gagawin ko? Napadikit ako na napadikit sa kama mga kaibigan eh. Masyado akong na ano eh. Shout out ko muna sila Lita de Jesus, si John Frederick, tapos sino pa ba? Lorelei Isagani, si Ma'am Linda, Sarah June, si Marilu, si Nayumi. Siyempre yung member natin na si Maribel Hong Kong, hindi mawawala yan mga kaibigan. And nag-iisang member natin. So yun lang, shout out. At Happy New Year FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon, manigong bagong taon at masaganang bagong taon sa bawat isa sa atin. Pakinggan natin mga kaibigan yung message ni Apo Lakay natin, True Sekyama. Pakinggan natin mga kaibigan. Medyo gusto ko lamang kayong datiin na ang isang manigong bagong taon. Happy New Year also, Apo Lakay. Sana sa pagpasok ng bagong taon, dalangin ko ng Espiritu ng Pasko ay manatili sa puso ng bawat puputing tao. Hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kundi magpakailanman. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat at sana magkita-kita tayo pagdating ng medyo mahirap eh. Long live sa inyo lahat, sa lahat ng viewers, supporters, vloggers, at mabuhay kayong lahat. At patuloy tayong lalaban. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Ulitin ko, ang diwa ng Pasko at ay manatili sana sa puso ng bawat Pilipino, hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kung hindi magpakailanman, upang manatili sa atin ang kapayapaan at pagmamahalan. Ganun na rin ang diwa ng Mayaman Challenge. Sana ito ay manahan sa puso ng bawat Pilipino. Ulitin ko, congratulations sa inyo lahat, sa inyong lahat, pati sa inyong mga host. Maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo suporta. Once again, maligayang Pasko at mali. Binabati ko rin yung aking mga nanay, si Mami Dakyo, Meli Selly, Meli Version, at si Edith Gargar. At lahat ng aking taga-suporta, si kapatid na Epingalios, Lenny Grace, at lahat kayo. Lahat kayo, hindi ko na kaya isa-isahin. Very limited lang itong recording na to. Thank you, Yama. Happy New Year. Kaya natin ito. Mabuhay kayong lahat ng FLM vloggers at mga supporters at defenders. Nakakamiss naman yung boses. Totoo, sabi ni Senior De La Vega, nakakamiss talaga ang Apo Lakay natin. Pero Apo Lakay, Francis Leo, Antonio Marcos, nandito lang ang FLM family. Napakadami na natin at lalo pa tayong dumadami at marami pa tayong nabubuksan ng isipan at nabubuksan ng mga mata. Marami pang tao ang nagkakaroon ng wisdom. Yung mga wisdom nila ay nabubuksan na. Sa paniniwala ay lalong dumadami na ang naniniwala sa ating adhikain na tumulong sa kapwa. Ay walang higit na mabuti kung di ang gumawa ka ng mabuti. Diba? Hindi tayo katulad nitong mga basher. Wala na ito, mga tunaw na. Diba? Bago matapos ang taon, diba? Nalaglagan pa tayo. Ibig sabihin na nagtapon pa tayo ng isang basura.
Ito nga ay sa katauhan ni Leon Javier, di ba? Sabi niya kanina, ano daw siya, hindi daw siya UTW. Ano daw siya? Sa katotohanan daw siya, yung katotohanan na sinasabi niya, katotohanan na ulupong. Di ba? Wala yung mga yan, mga kaibigan. Ginagamit lang siya, di ba? Paano pa ba itong ano natin, mga kaibigan? So, abangan natin, mga kaibigan, yung ipapalabas ni Alfa Romeo, ni Sir Alfa Romeo, yung tungkol kay Cesar Birata. Magandang usapin ito, mga kaibigan, dahil marami na nagpapatotoo sa isang Francis Leo Antonio Marcos. So, abang-abang tayo, mga kaibigan, dahil 2021 na, mga kaibigan, sa susunod na araw. At atin itong 2021, mga kaibigan, pakatandaan natin ito, na dito sa 2021 tayo magkakaalaman, marami pa tayong malalaman at matutuklasan. Tapos darating pa yung ano, yung greater humanitarian na gagawin natin kasama ni Pulakay Francis Leo Antonio Marcos at ng FLM family worldwide. Ang target na tulungan dito is 1 million family. So imbitado yata ang ano, ang Guinness Book of Record dito, tsaka mga kaibigan, at ang ibang piling international press para mag-cover nitong greater humanitarian na gaganapin natin, mga kaibigan. Maaaring ito ay ganapin sa Quirino Gladstone o ganapin ito sa Philippine Arena, di ba, mga kaibigan? Isa dyan sa dalawa na yan, pero malamang ito sa Philippine Arena ito maganap, mga kaibigan, para sa sarili kong ano. Happy New Year talaga sa atin, mga kaibigan. Ang daming ano, ang daming mga kaganapan na ano. Ano pa ba yung ibang ano natin? Ayun lang, nakaka-overwhelm, mga kaibigan. Ito naman yung pagbubunyak ni Alfa Romeo tungkol kay FLM. Pakinggan natin, mga kaibigan. Nakatiwala ni Ferdinand Marcos. Buhay pa yan, buhay pa. So, naalam ko po yan dahil unang-una. Pa-shoutout po sa FLM, PJTV channel ko. Ikaw, content ko, boss. PJTV channel. Ha? Supportahan niyo yan. Kaya, sala ng Diyos. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Yes, talaga, totoo yan. Ako man din, nananahimik ang tao, pero dito na rin ako. Eh, nandito pa sa harap yung pinaga. Salamat, Alfa Romeo. Contrast ako rito, wala na. Wala na ang dignidad na. Opo, wag po. Ano yung laban na to? Hindi wala na ang turasan to. Pag umatras kayo, magiging boxer na kami. Hindi aatras ang isang Alfa Romeo, mga kaibigan, dahil ang laban ni Francis Leo Antonio Marcos, ang laban ng FLM family, ay laban din ni Sir Alfa Romeo, mga kaibigan, di ba? Pinatataas ni Sir Alfa Romeo ang ating mga moral, di ba? Kaya pasalamat tayo sa mga vloggers na nagpapataas ng ating moral, o dun sa mga taong nagsasalita para itaas ang moral ng FLM family. Talagang I salute you all, di ba? Ito nga, sa isa sa nangunguna ay si Sir Alfa Romeo, di ba? Nagpapahayag ito ng katotohanan at katiwalian na nagaganap sa ating lipunan, especially dito sa may kinalaman dito sa nangyari kay Apo Francis Leo Antonio Marcos natin, di ba? Which is gising ang taong bayan, at hindi tayo papayag, mga kaibigan, na ito nga, itong nangyayari, hindi talaga tayo papayag, tayo ay gising na. We love you, Sir Alpha. Thank you. Nandyan kayo kay Sir Idol. Sabi po natin siya rito. Tingnan niyo yung post sa Facebook pala. Tingnan niyo yung mga ginagawa ni Victor. Kung paano ko na lang sa napakawalan ng tao talaga. Kako yan yung pinakulong mong ano. Yung kinasuhan mo na maraming kaso na fake na pasong Tama. ng sa kanya.
binigyan mo ng kaso, pero hindi naman totoo. Pero nagkaroon pa ng award, o di ba tampal ka sa mukha mo yan? Oo nga po. Wala na. Pero sampal yan, kaliwat kanan sa pagmumukha ng amo nitong mga tangang warrior na to, di ba? O ngayon, UTW. Ano ngayon kayo ngayon? O ano yung pinaglalaban yung ganitong ganyan na pangalan, ha? Yan sabi nga sa inyo, di ba? Hindi na nag-i-exist yan, kaya kung ako sa inyo, iwanan nyo na yung amo ninyo. Wala kayong mapapala dyan. Mga hari ng yan. Hari ng fake news at mapag-imbot na kalooban, yung mapaghiganti, kung masasamang uri ng nilalang, yung mga tao na yan. Kaya lumapit sa inyo yan dahil masasamang nilalang din kayo. Peste kayo. Ano ang pumapatunayan eh? Wala eh. Tayo may patunay, may award. Bakit may award? Siyempre, minahal ng taong sambal ng Pilipinas. Yes. Ipinaglaban natin. Dugo at pawis ginagawa natin dito. Hindi ng dugo, puyat na. Minsan na, hinahaibernate iba. Nakakapagtanggol. Yes, totoo yan. Yung iba na, i-stress na. Yes. Marami na kaya nangyari sa loob ng walang buwan sa ating pakipaglaban. Opo. Yung wasting time, wasting money, yung ibang pag-access natin, siyempre, nag-super tayo, di ba, para matulong sa tao. Opo. Yung iba naman, tinanggap yung challenge ni Yes. Idol Francis. Diba? Napakamalaki yung naiambag sa atin, sa lipunan. Itong ginagawa natin, FLN na to. FLN family. Napakalaki na itulong natin sa sambay ng Pilipinas. Hindi lang yun, ha? Yung nag-accept ng challenge. Opo. O, sila yung mga hero. Sila yung mga nagtunggali. Sila yung lumaban sa challenge ni Francis. Balot Kaya na yung nakakaalik sila. Mayroon kasing bagay kasi dyan ang political will kasi pwede kang sirain. Tandaan mo yan. Basta't nakaupo ka sa gobyerno at pasa mo isaksangay ng gobyerno tulad ng NBI. Pakulong mo yung tao na yan, baka mas tumaas pa ang amin. Kasi likas sa nating mga Pilipino kasi pag natulong ka, malakas din. Yes, that's true. Diba pag natulong ka sa Pilipino, sisikap ka. That's true. Balik ang iyong puso. Pagka-ayaw kasi nila nun, galit sila nun. Dahil pag meron nun, kalaban yun. Opo. Dahil nga ito yung malaking sampal dito sa mga politikong ang tanging interes lamang nila ay kasikatan nila at magkamal ng pera mula sa kaban ng bayan. Yun lang yung nakikita ko dito na mga kaibigan. Kaya pag meron isang tao na hindi politiko, isang pilantropo na handang ibuwis ang kanyang buhay, handang ialay ang kanyang yaman in the benefit of the Filipino people. Di ba mga kaibigan? Galit na galit yung mga politiko na ito na ngayon yan. Di ba? Dahil natatapakan yung kanilang hindi mo maintindihan na kung ano. Di ba? Kaya mabuhay ang isang Francis Leo Antonio Marcos, ang ating hero, ang kapitapitagang ating hinahangaan na si Francis Leo Antonio Marcos. Bukod tangi ka talaga. Wala kang katulad. Higit ka sa lahat ng Marcos sa panahon na ito. Masisira ang kanilang imahe sa pagiging corrupt. At pag ayaw ko nila si Francis, masisira ang diskarte. Matindi rin ito kay Duterte. Kaya nga po, hindi siya makapagpaslaro. Kukulungin lalo yan kasi nga, ayaw nila makagalaw. Diba? Nag-shout out ko sa mga proud supporter. Yes po. Kaya nga ito ang pinag-uusapan natin, reality ko. Hindi ito yung kwentong barbero, ito yung mga reality na talagang nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa. Bakit tayo ganito? Ano ba ito? Kulto ba itong ginagawa natin? Masama ba itong ginagawa natin? No. Tayo mga vloggers, supporters. Okay. At tingin nyo ba, mas pangit ba itong ginagawa natin? Ano bang pagkakamali na ginagawa natin? Naisip ko yun.
Wala. Minsan humarap tayo sa salamin at tanongin natin ang sarili. Tama ba ang ginagawa kong pagpapatanggol kay Francis? Ano ba Tama. mga diba? May mga bago na lang. Ako, isa lang ang aking sagot. Epe lang na itatak sa puso. Tatak mo sa akin. Hindi na matatanggal yan. Yes. Kumbaga niya na yung aking anino habang ako'y naglalakad sa Yes po. yung anino na matulungin na ginawa ng Francis. Kahit saan ako magdakat, makakita ko ng isang tao na pulutan. Magbibigay ako ng basta makakita lang ako, magbibigay ako kahit mga maliit na centavos lang dito. Kahit hindi Pilipino, nakikita ko, ibang lahi. Nakaupo lang at nangihingi ng pera, binibigay ka. Tama po yun. Kasi naiisip ko kasi yung ginagawa ni Francis. Ever since wala pa si Francis, ginagawa. Lalo na ngayon, dumating si Francis. So, yun ang ating kasing tradisyon, ang ating ugali sa Pilipino, ay matulungin at mapagmahal sa kapwa. Yun ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Yes po. Yan yung minana natin sa minuno nung makipagtulungan ka. Bait nyo din. Lahat tayo, mga babait. Yes. Alam ko, mga Pilipino, napakabait. Meron Tayo mga Pilipino, tumitingin tayo kasi sa sa maraming Pilipino ang tumitingin sa kabutihan. 'Di ba? Kaya nga natin binabasag itong mga Tabobo warriors, 'di ba? Dahil sa kanilang mga kasinungalingan, sa pagpapalaganap nila ng mga fake news, 'di ba? Sa pagdi-discredit nila sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Kasi nakikita natin na tama yung ipinagtatanggol natin tama yung pinaglalaban natin di ba? Kaya mga kaibigan, ako hindi ko palalampasin itong mga to. Pag ako nakarinig ng mga salita na naman itong mga ito, gagawa natin ng reaction yan at ipamumukha natin sa kanila na fake news ang kanilang mga pinagsasabi, na ang kanilang tanging layunin lamang ay makapanira ng kapwa-tao, sirain ang isang nabuong pamilya. Ito nga ay ang FLM family, which is talagang sumakit na yung ulo nila, nangisay-ngisay na sila sa kanilang mga kinauupuan, hindi pa rin umuubra yung kanilang mga ginagawa, diba? Kaya talagang hindi tayo papayag mga kaibigan. Tuloy natin yung pakikinig kay Sir Alfa Romeo. ang masasama. Lalo nilang tanggapin. Pride ng utak nila yung pride. Konnichiwa, Ate Bibi. Yes po. Lalo pag ang pera pinairal sa kanilang isipan, wala, masisira ang diskarte. Yes po. Marami po nun sa atin. Darating din naman ang panahon, darating ang araw na magiging maayos din tayo. Hindi habang panahon napakalugmok tayo sa kasamaan sa madilim na panahon. Ika nga itong ginagawa natin, ito ni Kudya, ang pagbabago at pagsibol ng bagong Pilipino. Sir, Yes. pinagtatanong doon sa baba. Tanong mo nga, Ma'am Chris, anong nalalaman niya sa mga Marcos? Siyempre, hindi na sasabihin niya yung dito ni Sir. Ay, may napanood na akong sinabi niya Okay, ganito yan Actually kasi, may mga bagay-bagay talaga tayo pwedeng hindi isabihin dito. Pero may Kasi mga bagay medyo confidential. Pero sasabihin ko, wala namang masama sa akin. Sa opinion lang naman ko. Doon sa mayroon kasing bagay kasi dito, ang dahilan ng pagpapakulong kay Francis ay pera. Yan yung reality talaga. Bakit ka? Tama yung mga kaibigan, diba? Yung reality nung nangyayari kay Francis Leo Antonio Marcos, yung pagkakakulong ng ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, ay pera ang dahilan nito mga kaibigan. Inggit, mga kaibigan, diba? Napakalinaw naman na hindi na involved sa anumang masamang gawain ng ating nag-iisang Francis Leo Antonio Marcos, pero nagawa nila ng paraan na taniman ito ng kaso mga kaibigan. Pero hindi naman bulag ang mga tao at
alam naman natin ang katotohanan. Kaya patuloy lang tayo sa pakikipaglaban. Kaya talagang may kalalagyan itong mga tao na ito, mga kaibigan. Nandiyan ang pera kay Francis. Nandiyan yung access nila kay Francis para ma-divert yung pera ng kanyang ama. Hindi niyo po ba alam ang kanyang ama, trillion ng pera. Napakahirap paniwalaan, pero totoo po yan. Yes, that is true. Alam naman natin yung taglay na yaman ng isang Ferdinand Edralin Marcos, di ba? Bago pa siya sumabak sa politika, taglay-taglay na niya itong napakaraming ginto, di ba? Investment na ito o pag-aari na to ng isang Ferdinand Edralin Marcos, di ba? Na pinakaingat-ingatan ni Apo Ferdinand Edralin Marcos sa napakahabang panahon, di ba? At ito nga ay ipinamala niya kay Spiritual Wonder Boy na ating hero, di ba? So kaya galit na galit itong mga hilaw na to dahil nawalan sila ng karapatan, di ba? Kung ano man yung dahilan kung bakit sila nawalan ng karapatan ay mabubunyag din yan sa mga darating na panahon, mga kaibigan. Basta ang alam natin na ipinagkaloob ito ni Ferdinand Edralin Marcos sa natatangi niya at sa bukod tangi niyang si Spiritual Wonder Boy na kanyang pinagkakatiwalaan for that wealth to spread out for the benefit of the Filipino people, which is already happening, mga kaibigan. Merong isang sasabihin ko. Hindi po kasi sila naniniwala dun sa ama ni Sir Francis yung iba. Tunay po talaga. Oh, ayan, narinig nyo ha, tunay. Tunay po talaga. Ako man noon ay hindi naniniwala. Bakit po ako naniniwala? Mayroon po akong legit source dyan sa Buhay Pa. Buhay Pa. Yan naging isa sa pinagkakatiwalaan ni Ferdinand Marcos. Buhay Pa yan, Buhay Pa. So, naalam ko po yan dahil unang-una, nung panahon ni Marcos na yan, kung natatandaan niya si Cesar Berata. Naging Prime Minister, naging Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas siya. Yan po, andyan po ang pinakatunay na link. Yan yung magsasabi kung nabubuhay pa yan, yan ang katotohanan. At dyan din po na inatas yung kayamanan ng kanyang anak. Kung kanino at sino. Napakahirap ko talaga paniwalaan. Pero ako'y naniniwala dahil ako'y meron akong patunay. Ayaw kong pangunahan si Francis sa pagkakataon na ito. Yes. Ayaw ko siyang pangunahan, ayaw ko siyang bypass. Pero kung ako'y pagbibigyan ni Francis, sasabihin ko sa inyo na totoo. Tandaan niyo po ang pangalan Cesar Berata, dating Prime Minister at naging governor. Sinabi naman yan ni Apo Lakay natin, mga kaibigan, na darating yung oras na ihahayag niya ito, mga kaibigan. Pero kung bibigyan niya ng pahintulot si Sir Alfa Romeo, maaring ihayag din ito ni Sir Alfa Romeo sa atin, di ba? Kaya aabangan natin yan sa mga darating na panahon, di ba? Itong mga darating na araw, 2021 na, mga kaibigan, di ba? Itong buong 2021, mga kaibigan, hanggang sa pagpasok ng 2022, talagang lalong magiging aktibo ang FLM family at lalo tayong mag-iingay at lalo tayong mamamayagpag sa social media sa paggawa ng pagtulong sa kapwa-tao, di ba? Meron tayong ikinakasang greater humanitarian, di ba? So antay-antay lang tayo, mga kaibigan, kung kailan magbibigay ng go signal si Sekiyama para maging kabahagi tayo nitong greater humanitarian. Tuloy natin yung pakikinig kay Sir Alfa Romeo. Ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po ang pinagkakatiwalaan, trusted person. May mga bagay po talaga na pwedeng hindi ko pwedeng talaga sabihin, lalo na confidential po. Pagdat po. Pero binigyan ko lang po kayo ng clue. Natatandaan nyo,
yung kapatid ni Marcos, si Barba. Bakit po laging kasama si Francis? Mas malapit pa po siya kay Francis kaysa sa dalawa niyang impostor na kapatid. Tama. Na hindi naman tunay na anak. Tama, mga kaibigan. Hindi naman tunay na anak si Bongbong. Dahil ang Bongbong Marcos na may napatay niya. 1975-76. Kaya kung babalikan niyo po yung history at sasaliksikin niyo po, mahirapan po kayo. Kung hindi niyo gamay at tukoy yung mga taong kailangan dito sa ating story. Ako dati po, hindi po ako basta-basta mapapagawa ang kwento. Kung hindi ko po napapatunayan ng aking mata at tenga. Tama po. Tandaan po na. Ingat po kayo lagi. Ingat po sa hapa. Kaya kayo po, mga nandun sa baba, sariwain natin, pag-isipan po natin yung mga nangyayari kay Francis ngayon. Ito'y hindi takda ng panahon, kundi sinadya ng panahon to para tulong siya. Para mahirapan man si Francis sa loob, iyan ay hihingi ng tulong dito sa dalawa niyang kapatid. At ano ang kapalit? Ano ang ipapalit? Eh dyan hindi papayag ang Apolacay natin, mga kaibigan. Nakita naman natin kung gaano katibay ang paninindigan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Mabibigo itong mga hilaw na ito, mga kaibigan. Diba? Dahil booking na sila ng tao, diba? Isipin nyo, mga kaibigan, ha? Gumawa lang ng pagtulong, lumabas lang ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Diba? In a matter of months, napagplanuhan nila kaagad kung ano yung gagawin nila to stop Francis Leo Antonio Marcos for what he is doing. But they totally been wrong. Diba? Hindi nila napahinto ang advokasya o ang naglalagablab na damdamin ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Yung naglalagablab sa kalooban ng isang Francis Leo Antonio Marcos na kailangan na niyang kumilos. This is the time for him to take the lead for the benefit of the Filipino people. He will do everything now in his power to help the country, especially the needy, especially the poor. Diba? Kaya talaga ako taas noo na sumasaludo sa iyo, Francis Leo Antonio Marcos. Gayon din sa mga katulad ni Sir Alfa Romeo at ng ating ibang FLM vloggers na patuloy sa paninindigan, patuloy sa pagtatanggol sa ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Talagang ano to, mga kaibigan, matinding pagsubok itong dumadaan sa atin, di ba, mga kaibigan? Kumbaga ito personalan na to yung laban na to di ba? Talagang hindi tayo bibitaw. Ako hindi ako bibitaw personally, di ba? I will dedicate my time para tumutok dito sa issue na to, mga kaibigan, di ba? Hanggat sa makamit natin ang tagumpay, hanggat sa makamit natin ang katarungan, ang hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos. Apolacay, mahal na mahal ka ng FLM family. Yung mga naiiwan dito sa loob ng FLM family ay talagang 100% na nagmamahal sa'yo, di ba? Maririnig naman natin yan at nalalaman naman natin yan, di ba, sa pahayag, sa pagsuporta. So, antay lang namin yung pasya mo, Apolacay, sa darating na 2022. At alam ko naman na hindi mo pahihindian ang FLM family. So, in the inner circle, mapag-uusapan naman kung ano yung posisyon na yan, Apolacay. Andito ang FLM family, lahat kami dito ay campaign manager mo. Yun ang masasabi ko. Ituloy lang natin yung pakikinig kay Alfa Romeo. Anyway, yung firma, isang firma lang. Tandaan po natin. Pag hindi kayo mahililihis, dahil ang mga basher, pilit nilang nililihis ang kwento. Tama. Pilit nilang nililihis ay di sa tunay ng Marcos. Pilit nilang nililihis ang ginagawa ng NBI Cybercrime, pagbibigay ng kaso. Pilit nilang dinadagdag, dagdag silang dagdag hanggang sa mahirapan.
Yan makikita mga kaibigan only in the Philippines, di ba? Kahit anong idagdag mo na kaso, kahit anong kaya mong gawa ng paraan. Yan ang sistema sa atin mga kaibigan na dapat nang mabago. Di ba? Only in the Philippines mga kaibigan nangyayari yung ganyan. Kaya talagang nakakalungkot. Kung dito sa ibang bansa yan, gaya dito sa Amerika, dito sa Canada, dito sa mga Australia, dito sa mga sa Europa, hindi nila magagawa yung ganyan mga kaibigan. Hindi sila uobra sa sa mga tagapagtanggol dito sa ibang bansa mga kaibigan. Dahil dito parehas ang labanan dito. Hindi katulad sa atin mga kaibigan. Kaya abangan natin itong mga darating na panahon mga kaibigan. At mailalantad pa rin ang katotohanan sa kabila ng nangyayari nito. Buti na lang napakalakas ang loob ni Francis. At nandito po tayo. Yun lang po. Yung pagkakaisa natin sa isa't isa, yan po ang nagpapakalakas ng loob ni Francis. Na huwag sumupot, huwag isuko yung mga bagay na mga importante na para sa ating mundo. Yes. Hindi sa ating ni Francis. Okay, at may nagtrabaho. Sige po. So, yun lang po. Yun lang po ang aking short comment dito tungkol sa tanong ninyo. Marinig yun na yun. Napanood. So, napakinggan natin mga kaibigan. O, diba? Hindi ko lang alam kung naka-live na ngayon si Sek Yama. Oh, ito pa kay DJ Ram Lagata, oh. Dating kasama ni FEM sa piitan, nakausap na interview ang anak mga kaibigan. So, isa na naman itong patotoo mga kaibigan. So talagang napaka-overwhelming mga kaibigan itong mga patotoo sa isang Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, dahil ang katotohanan ay hindi talaga maitatago. Hindi talagang pwedeng balutin ng kasinungalingan ang isang katotohanan, dahil lalabas at lalabas, mangangamoy at mangangamoy ang katotohanan mga kaibigan, di ba? Kung ang masasama, may mga baho, lumalabas yung mga amoy nila. Yung halimuyak pa ng katotohanan, di ba? Pag ito ay sumaboy, di ba? Ang napakabangong samyo ng katotohanan ay nakakapagdulot ng wisdom, nakakapagdulot ng kapayapaan, at nakakapagdulot ng paninindigan sa isang puso na makipaglaban para sa katotohanan. So, napakasarap mga kaibigan itong mga update na nangyayari. So, ang matatapos lang ngayon mga kaibigan ay ang taong 2020, di ba? Yan lang ang matatapos ngayon. At pagpasok ng 2021, asahan natin ang mas marami pang katotohanan na maihahayag sa pamamagitan ng mga taong may kinalaman, sa pamamagitan ng mga taong nagtatanggol sa ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos. At patuloy lang tayong umantabay at patuloy nating ipalaganap ang kabutihan at ang kabayanihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. So, mabuhay tayong lahat, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Salamat doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel, at laban lang tayo, FLM family. Nasa panig natin ang katotohanan. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, sir.